Ayun mga par, may fire alarm dito sa building namin. So pwede kami ito yung elevator. So stairs kami mga par. Ayan o. Marami. Oh my gosh. Oh. It looks Oh. like I got 100 stairs. Ah. Dos Davao del Sur nandito. Oh, Canada. Yo, good morning mga par. Welcome back to my channel again. Today is Monday. Pasok ulit tayo mga par, no? Bakbakan ulit tayo. So, medyo malamig na mahangin. Pero kaya yan. Pero wala na masyadong snow. Hindi nag-snow kagabi. Kaya ayos na. Pero wala na masyado. Pero sabi nila ngayong week lalamig daw to. Siguro hanggang February na to mga par, no? Malamig na. Asahan natin yung mas malamig na panahon mga par. Kasi bandang March daw medyo kakalma na siya, no? Kasi papunta ng spring. So yun. Ganun lang mga par, no? Pero mag-ano na kami dito. Ano ba kami dumating? April, May, June, July, August, September, October, November, December, January. 9 months. Magna 9 months na kami dito mga par. And lahat ng season na ano na namin, na experience na namin, no? Kasi pagdating namin dito spring, April yun mga par, no? Tapos ng spring nag-summer. Tapos ng summer nag-fall. Tapos ito ngayon winter. So 4 na season mga par na experience na namin, no? So ito ngayon yung last winter. Tapos yun balik na naman sa ano. Kaya which is maganda mga par, no? Kasi medyo ano natin yung panahon, no? Alam na natin yung panahon. Medyo kabisado na natin yung galaw ng panahon, no? Yun nga, yung winter nga, itong huli, yun nga, sinasabi ng mga matatagal na rito, February, mas malamig daw. O itong mga susunod na mga linggo, mas lalamig daw mga par, February, no? Tapos March, medyo ayos-ayos na. Kasi April, yun, spring na. Medyo pwede na tayong magsuot ng mga yung sakto lang na ano natin, damitan. Ayan. So yan, yung mga kasama ko pala ngayon mga par, no? Sila Boss Marvin tsaka si Boss Alfredo natin, no? Sigurado babalik na sila ngayon Monday. Ang schedule natin mga par, hindi ko pa alam. Titignan natin ngayon. May schedule na naman sigurado ngayon doon sa ano, sa opisina. Tignan natin kung ano schedule natin mga par. Pero malamang doon pa rin ako sa KK tsaka yung ano, no? KK sa morning, tapos market sa afternoon. Kasi doon naman talaga yung training ground mga par, no? Kasi mag-i-stay muna ako doon mga par na mga ilang buwan. Siguro sabi mga 3 months, 2 to 3 months, no? Bago tayo ibato naman sa kabilang ano, sa kabilang ruta para makabisado na natin. Pero ito baka para makabisado natin to, dito muna tayo mag-stay, no, ng mga ilang buwan mga par. So ayun lang nangyari kagabi mga par, no? Yun nga, sila Sir Ali
dinalaw kami, nagbigay sila ng damit para kay Inday tsaka kay Mrs. mga par, no? So maraming salamat kay Sir Ali tsaka kay Doña Miriam, no? Talagang hinatid pa nila sa bahay mga par. Talagang ano pa, magaganda pa mga par, no? Mga kinalakihan nung ano niya, nung anak niya, kasi malaki na, hindi na nasusuot mga par, no? Talagang ano, binigay nila sa amin, binigay nila kay Inday kasi sakto talaga kay Inday mga par. Yung jacket, yung parang may ano siya, may mga iba pa yan. Karamihan may mga jacket mga par, no? Talagang sumakto. And yun, nagustuhan ni Inday kasi may purple eh. Yung purple na ano mga par, na parang walang sleeve, hindi na hinubad eh. Talagang sinuotan ng sinuot. Nagustuhan niya kasi yung purple yung favorite color niya. So ayan, maraming salamat ulit, no, kay Sir Ali and Doña Miriam. Yun, yun mga par, no, abangan pala natin, no, kung nandito kayo sa Toronto, lalong Scarborough, North York area, or dito sa Toronto mga par. Merong first anniversary ang Spot Pinoy, no. February 8 yun mga par, no, Sabado. So Spot Pinoy first anniversary dito nila gaganapin sa Toronto. Ano yun mga par, February 8, Sabado. So fix na yung date. Yung venue mga par ay wala pa, hindi pa ano yung venue, no. So titignan pa kung saan ang venue, no. Yun, sabi nga, nag-ano sila noon nung nakarang live nila, no, kung napanood nyo na dito sana sa amin. Tatanong ko pa mga par, no, ngayong week kung pwede, yan ba, kung magkano, yan, kung ilan yung capacity mga par. So tatanong natin. So kung pwede naman, kung ilan naman yung ano nila, kasi nag-ano yung nung nakaraang live kahapon mga par pala, nag-live sila na ililista yung mga yung talagang pupunta, no, para malaman yung ano, kasi hindi naman pwede yung sobrang dami mga par dito. Ewan ko kung ilan yung capacity nitong ano na to, yung hall nila. So yun, kailangan merong parang attendance para malaman kung ilang tao ang pupunta, no. So ayun, tignan natin mga par. Sana pwede dito, no, sa ano natin, sa baba natin, kasi ayun, malapit, then medyo accessible din sa lahat mga par. Yung iba naman may mga sasakyan naman, halos karamihan, kaya walang problema. So mamaya ulit mga par, dito na yung bus. Dito test trabaho mga par. Napakalamig. Negative 12 mga par, no? Negative 12 feels like negative 19. Sakit. Lalakad pa tayo papasok. Kaya pala pakiramdam ko mga par, parang ang lamig na. Tagos na sa sapatos ko eh. Kasi yung sapatos ko hindi naman to pang lamig. Ano to? Safety shoes lang to. Medyo makapal siya, pero yun, nalamig yung paa ko, kaya pala negative 19 na. Negative 12 feels like negative 19. Wala, di na talaga, tulo na yung sipon natin. So yun, lakad na tayo papasok mga par, na pasok ng trabaho natin. Yan, medyo ano yan mga par, mga 8 minutes 5 to 8 minutes walk mga par. Mabilis-bilis ka, siguro 5 minutes kuha mo na yan. Ako yun, mga 5 minutes, 6, depende. 7:30 pa naman tayo mga par, hindi tayo magmamadali, no? Kasi baka madulas tayo rito, dulas din. Siguro yung ibang kasama ko biyahe na ngayon, yung biyaheng downtown mga par, no? Biyahe na sila, pero tayo 7:30 pa yung biyahe natin. Yun nga, yung schedule hindi pa natin alam, titingnan natin ngayon pagdating. Ay, balitaan ko kayo mga par, kasi sobrang lamig na. Sakit na sa kamay, wala kasi akong gloves na dala eh. Hindi ako sa bahay. So yan, mamaya ulit mga par. Good morning, and ingat sa lahat ng mga nandito sa Canada, nandito sa Toronto, no. So malamig tayo ngayon mga par, no. So ingat kayo. And syempre
keep warm always. And yun, start natin yung Monday na productive, no? So yun, ingat mamaya ulit. Yo mga par, dito na tayo sa Scarborough Town mga par, no? Hindi na tayo nakapag-vlog kanina kasi busy talaga. Napakaraming deliver mga par, no? And 3 kami nag-deliver mga par, no? Mayroong pasok na bagong driver. So bali 3 kami. So din siya, kasama namin kasi yun yung maging driver ko mga par, no? Maging kasama ko yan pagka nabiyahe kami dito sa ruta na yun, no? Yun, tinitrain din siya, no? Yung si Boss Marvin baka ilipat na sa ibang ruta, pero siyempre matagal pa yan mga par, siguro 1 buwan pa o 2 buwan pa siguro, depende. Pagka siyempre makabisado muna yung ruta, no? Bago kami na lang dalawa. Ayun, yung bago mga par, Bisaya rin, taga Davao din mga par, babayan din natin. And yun, bago lang din siya, nag-apply siya sa Indeed mga par. So meron pala talagang na rin sa Indeed, kasi ako panay apply ko mga par, hindi naman ako tinatawagan. Kaya meron din palang natatanggap talaga sa Indeed, no? So yan, kami yung magkakasama. Pero bukas mga par, wala ako dun sa schedule, no? Baka sa warehouse ako. Tapos sila magkakasama ni Boss Marvin. Tignan natin kung ano yung schedule natin bukas. Nandito sila Inday, Chick-fil-A. Kain kami dito mga par, gutom na. Hi Inday, how are you? Wow! Purple. Kaya ang ganyan kagabi. Ay kanina. What? Why? Hindi pa yun eh. Basa pa yan kanina umaga. Basa ba pala? Look at my hairstyle, my bag. Yeah? I wanted to do it so much. Okay, let's go. Let's go home I now. wanna go to Jollibee because I want to eat the chicken. The Okay. chicken skin. You have an angry face. Let's go na. Oh. So yun, pauwi na kami mga par, dyan kami galing, Toys R Us. Makabili na si Inday ng toy niya. Yeah, this one. Slime, right? Yeah, decorate my own. Kabili siya, decorate my own slime daw mga par. Yan ang kasiyahan hindi naman siya nangihingi ng marami mga par, isa-isa lang. Pag sinabi mong mahal, hindi niya binili. Mura lang mga par. Wala dyan, isa lang. Yan, masaya na siya. Masaya na si Inday. Yan, pauwi na tayo mga par. Yan nga, medyo ginabi kami ng tapos, no? 5:30. Nakauwi kami mga par, mga alas 6 na. Dito ako sa yan, ayos lang. Pinaka-importante naman, safe kami. Safe kami sa biyahe. Tapos yung pag-deliver namin, okay naman. All goods naman mga par, no? Safe din yung mga produkto na deliver namin. Na-deliver namin maayos. Tapos nakakolekta kami ng pera, no? And yun, itawid namin ng isang buong araw mga par, isang buong trabaho namin. So yun yung pinaka-importante. So yung uwi ng maaga mga par is bonus na lang yun. Pag sinuswerte ka, syempre pag medyo mabilis, and medyo mabilis din yung customer. Hindi rin sa kasi sa customer mga par, no? Kasi may customer na matagal magbayad, wala ka talaga magagawa.
Pantayin mo talaga yan. So, ayun, importante lang naman sa kusina talaga naman. Importante lang naman mga par, may deliver mo siya, no? Medyo mahangin. Lamig ng hangin. Ay, oh. So yan, mga par, nabalitaan nyo ba yung 50,000, almost 50,000 na international student o na no-show daw, hindi pumasok. So almost 50,000, oh. Napakarami. So dito sa Canada mga par, no? Napakarami pa lang talagang pasaway din na hindi pumapasok, no? So malamang nagtatrabaho yun sila lahat mga par. Wala naman silang ibang gagawin dito kung hindi magtrabaho, no? Para kumita ng pera. So dahil hindi sila pumasok, malamang lahat yun sila nagtatrabaho mga par. Yun, almost 50,000. Talagang napakarami, no? Ewan ko kung anong gagawin nila dyan mga par, no? Mga pasaway na yan. So ayun, talagang hindi pa tapos ang Canada mga par, no? Talagang marami pa talagang lilinisin. Let's go. Yung mga no-show mga par, iba pa yung mga talagang wala ng status, no? Talagang may expired. So yun, yung problema kasi yan mga par, no? Kasi dahil naging pasaway sila, and siyempre kaming mga talagang matitino, may mga status naman, pero siyempre temporary pa rin tayo. Madadamay tayo mga par, no? Kasi maglalabas sila ng policy, maghihigpit. Hanggat hindi natin nakukuha yung PR mga par, lagi tayong ano niya, kasama lahat, kasama lagi sa mga bagong policy nila. May posibilidad talaga na tatamaan din tayo, no? Hanggat di tayo na-PR. So ayun, talagang maraming pasaway din talaga, no? So bukod pa doon sa binalita mga par na no? Yung mga out of status na, so, wala nang mga permit, or wala nang no? Wala na silang rito, illegal alien ng mga par, no? Mga binalita dati. Ngayon meron na naman, yun nga, yung 50,000 na notion na international student. Kaya malamang mga par, talagang gagawa na naman ng Canada niyan, no? ng paraan, no? Kung paano nila higpitan yung mga international student talaga. So mayroon silang maiisip at maiisip. Yung problema niyan yung mga talaga mga nagbabalak na pumunta mga par, ay talagang ano na, talagang mahigpit na. Pero yun naman ay kung talagang legit tayo mga par, no? Kung talagang punta tayo rito, legit yung pagpunta natin dito mga par, talagang nag-aaral tayo, no? Tingin ko naman wala magiging problema sa'yo, no? Kasi daming talaga ano naman yung pagpunta, talagang nag-aaral, talagang nag-aaral kami, no? Si Mrs. nag-aaral, then yun nga, pinayagan noon na isama yung spouse. Tatrabaho ng buwan ng maayos, sumusunod kami sa mga rules dito. So ayun, sa tingin ko naman wala magiging problema mga pa. Ang ano lang talaga, hindi na tulad ng dati, no? Na talagang mahigpit, marami nang dinagdag ng mga requirements, no? Marami ring ano, talagang hinigpitan mga pa. So lahat naman ng paghihigpit na yan dahil siyempre nakita talaga ng Canada na maraming pasaway na. Para sa akin naman kasi mga par, pag pumunta ka rito dahil kulang ka sa yan, financial nga, no? Maghihirap ka dito mga par, kasi unang-una nga yung gastusin mo rito, no? Yung sa mga upa ng bahay, marami kang mga kailangan mo ng gastusin dito. So kailangan mo talaga ng pera mga par, no? Hindi mo pwedeng pagdating mo rito magtatrabaho ka, and then
doon mo palang iipunin yung tuition mo, no? So para sa akin yung mga par, napakahirap, no? Hindi ko alam kung makakapag-aral ka pa or makakapag-aral ka pa ng maayos, no? Concentrate ka pa kasi ang iniisip mo palagi makabuo ka ng tuition, no? So ibig sabihin magtatrabaho ka na magtatrabaho kung wala ka talaga ng pera, diba? So yan, may ang mga gumawa naman yan mga par, maraming gumawa na at least bayad nila yung 1 year, no? So, lahat mga nakakausap ko halos ganyan mga par, no? Bayad nila yung 1 year and then yung susunod na year doon nila pinag-iipunan. Maaaring ganun mga par na medyo makakaano ka nun, makakabawi ka pa siguro kasi meron ka pang bayad mo na yung 1 year. So yung next year na lang ang pag-iipunan, maaaring makukuha mo yung mga par. Pero kung nag-down ka lang, no? Down ka lang tapos dito mo siya buuin, dito mo kukunin, mahirapan kayo mga par talaga. Medyo challenging, no? Kaya pero ano yun, hindi ko alam kung paano yung gagawin kasi pagsabayin yung pag-aaral, diba? Alam naman natin ngayon na diba, yung doctorate saka masteral na lang pwedeng magsama ng ano, no? Ng pamilya, no? Ng dependents. So yan, isa yun sa talagang hinigpitan din ng mga bata. So yan, Fire alarm. dito na kami sa bahay mga par. This is the fire Sa alarm. fire alarm. Yeah. That kind of thing, that fire alarm. Also, we cannot use elevators. Ay Yeah. So yan mga par, may fire alarm dito sa building namin. So pwede kami ito yung elevator. So stairs kami mga par. Ayan o. Oh my gosh. Oh. Looks Oh. like looks like I have 100 stairs. 2 pa lang tayo. Yeah. 6 tayo, 6 floor. Yes. Kami. I was reading 2 floors. 2nd floor pa lang kami. 6th floor tayo eh. I was reading No, it's okay. floor. This is exercise, right? We are on the 3rd floor. 3 more left. Nahihirapan, no? 9. Yung ano yun. Let's go! Move! Let's go! What floor now? 5, okay. 1 more. This is 6th floor. See? 6th floor. This is... Uy! What? Nagkano tayo? Naghagdanan tayo mga par. Kasi yun nga may fire alarm. So, hey guys. Yeah. I made this What do you mean? Wow! ice cream slime. So, yun mga par, dahil nga may fire alarm, so hindi pwede gamitin yung elevator, hindi gumagana talaga kasi automatic pinapatay nila. So, dadaan ka sa stairs, no? Sa hagdanan mga par. So, yun, dumaan kami. And syempre, 6th floor. 6th floor kami, hinihingal kami mga par. No? 6th floor pa lang yun, paano pa yung nasa taas namin mga par. No? So, yun, pero ngayon, nawala na naman, pwede mo namang hintayin din, no? Pero, medyo malamig na kasi kaya umakit na kami. Nagkagdanan na lang kami. Ayun yun, 6th floor nga lang kami, medyo malapit lang, kaya okay lang. So, yun mga par. Tungkol doon sa balita, no? Yun nga, yung bagong balita ngayon, balita ngayon mga par, no? Doon sa almost 50,000 na international student na no-show daw, no? Yun yung mga pasaway mga par, no? So, yun. Bahala na sila mga par, bahala na yung Canada sa kanila, no? So nalaman na yan sila, malamang hinahunting na yan sila ngayon mga par.
yun, gagawa ng ano, ng mga paraan, no? Paano yan sila makikita, no? Or yun, kasi hindi naman talaga maganda yung ginawa nila mga par, no? Ginamit na lang nila yung international student, no? Para makapasok. And then pagdating dito, yun, yun nga, hindi na pumapasok mga par. So malamang nagtatrabaho. So discarded din nila yung mga par sa kanila nila. Basta tayo, maayos tayo mga par, no? Meron tayong status, may permit tayo, and sumusunod tayo sa rules ng Canada. And pagdating ng panahon mga par, no? Pag-apply natin ng PGWP or mag-apply tayo ng PR, kung saswertehin tayo mga par, ay wala tayong maging aberya, no? sa government ng Canada, kasi talaga sumusunod naman tayo and hindi natin nalalabag ang rules nila dito. So yun lang mga par. Maraming salamat ulit sa pag-like, subscribe, and pagko-comment sa ating mga vlogs, no? And maraming salamat sa ating mga silent viewer and sa mga bagong subscriber mga par. Maraming salamat sa inyo. And yun, sa patuloy na pagsuporta sa ating mga vlogs, no? Yun, to God be all the glory, and we'll see you on the next one. Bye!